Alam niyo ba mga sangkay na mayroon pong isang lumang bayan na nasa ilalim na po ng tubig, ang ngayon ay lumitaw na dahil nga po sa tumitinding climate change mga sangkay at patuloy na pagkatuyo ng kalupaan at syempre dito po yan mismo sa ating bansa sa Pilipinas. So ayun mga sangkay, alam ko marami po magugulat tungkol po dito sa isa pong sekretong bayan. Kumbaga para po itong sekreto kasi nasa ilalim na po ito ng tubig. At hindi po ito basta-basta makikita mga sangkay maliban na lamang po kung bababa yung tubig. At ito po ay ayon sa balita mga sangkay nasa isang dam, no? Na kung saan itong lumang bayan, lumang lugar sa ating bansa ay nakita na po. Okay, bago tayo magpatuloy, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po ang subscribe, tapos pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.19 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami mga sangkay. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, alam mo na ang dapat mong gagawin. Sa mga nanonood sa Facebook, siyempre huwag kayo magpalugi, no? I-follow nyo rin po ang ating Facebook page. Ngayon, ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Ito po ay lumang bayan, lumang lugar. Hindi lamang po lumang barangay, kundi lumang bayan po ito. Ibig sabihin, malaking lugar ito mga sangkay, na lumubog na po sa tubig. Na ngayon, ayon po dito, bigla na pong lumitaw itong sinasabing lumang bayan ng Pantabangan. Lumitaw dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa dam. Ayon po dito mga sangkay. Tingnan po natin. Alam nyo ngayon kasi, danas na danas po natin itong climate change. El Nino. Damang-dama po ng Pilipinas dahil mismo po tayo, nahihirapan po tayo mga sangkay. Lahat po tayo, di ba? Nagsususpindi na po ng mga klase dahil nga po sa sobrang init ang panahon. Nasilayan ng lumang bayan ng Pantabangan. Muling nasilayan ng lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy na pagbaba ng water level ng Pantabangan Dam. Apektado ng agrikultura dahil kulang ng tubig sa mga palayan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Yan o. Tingnan nyo ang nangyayari sa isang dam mga sangkay. Kumbaga, andito po sa part na to itong bayan na matagal na pong lumubog. Ngayon, ayan po mga sangkay, lumitaw na. Dahil nga po sa drought na nagaganap o pagkatuyo ng mga kagaya po nitong area, dam, mga sangkay, mga ilog, natutuyo na po, mga dam. Sinong mag-aakala na sa ilalim ng malawak na katubigan na ito sa Pantabangan Nueva Ecija ay mayroon palang natatagong isang lumang bayan. Lumang bayan mga sangkay na nasa ilalim po ng dam na ito. Itong tubig. Ayan, makikita nyo mga sangkay. Dekada 70 nang sinadyang palubugin ang naturang bayan para bigyang daan ang konstruksyon at operasyon ng Pantabangan Dam. Lulubog, lilitaw ang lumang bayan, depende sa level ng tubig sa dam. At ngayon ngang bumaba ang tubig, muling sumilip ang sementeryo at simbahan ng nalubog na bayan. Nasa 175.65 meters ang antas ng tubig ngayon sa Pantabangan Dam. Mas mababa ito sa minimum operating level. At pinangangambahan pang aabot sa low water level sa katapusan ng buwan dahil na rin sa El Nino. Bababa pa po ito ng bababa. Ito na po yung pinangangambahan po natin mga sangkay na may mga dam dito sa ating bansa na talagang manganganib dahil nga po sa sobrang init ng panahon at pagkatuyo mga sangkay ng mga iniipunan ng tubig o pinagkukunan po ng mga tubig kagaya po nitong dam. At ito mga sangkay ang realidad na nagaganap po sa ating mundo. Hindi po ito biro, hindi po ito tamang trip lamang mga sangkay ng kahit na sino na parang wala-wala lang. Ito po ay totoo na nagaganap sa ating mundo at ang Pilipinas mismo ay nakakaranas nito mga sangkay. Kailangan po natin maintindihan kaya para tayo mismo magkaroon po tayo ng pag-aalala sa ating kalikasan. Hindi yung pinagpuputol po natin yung mga punong kahoy. Actually, sabi nga po ng iba, kahit po
Masyado na daw po tayong late kung ngayon pa tayo magte-take ng action. But we have no choice. Kumbaga, wala na po tayong choice. Ayan na, mga sangkay. Nag-uumpisa na po itong problema ng ating mundo at ngayon mismo nararanasan po natin. So kung ano man ang pwede nating ma-preserve sa ating kalikasan, gawin na po natin. Huwag po natin puputulin yung mga punong kahoy, mga sangkay. Alam nyo, yung init ng panahon ngayon, sabi ng iba, mga sangkay, nababasa ko, dito natin nami-miss yung lumang panahon na kung saan yung mga schools, may mga punong kahoy, yung mga barangay, hindi pa puputol yung mga punong kahoy. Kahit kasi doon sa amin, sa lugar namin, yung buong barangay namin, before, yung mismong sentro ng barangay, may mga punong kahoy na nakapaligid sa palibot. Pero nung after ilang mga taon, mga sangkay, marami na po ay pinutol. Diba? Siyempre, yung mga ganyan, magbabawas na ng mga allocation yan. Pag ito umabot na 171, stop na. Wala na sila activities. Kakambal ng problema ng tubig sa Pantabangan Dam, ang kuryente sa Luzon Grid. Nakadepende kasi sa tubig ng dam ang kuryente mapuproduce ng 3 hydroelectric power plant. Ayun lang. So, siyempre, pag kinulang po ng supply ng kuryente, magkakaroon po ng brownout. Diyos mio, marimar. Bagamat wala naman itong epekto sa supply ng kuryente sa Luzon. Okay, very good. Itinuturing na critical level kapag mas mababa na ang tubig sa minimum operating level na 100. Grabe, tignan nyo. Ang laki na po ng ibinagsak ng dam na ito, mga sangkay. So kung magpapatuloy, sabi pa naman sa report, mga sangkay, hanggang Mayo, lalala pa raw po ang init ng panahon. Biruin mo, maabot tayo sa Pilipinas ng 44 degree. Yung temperatura natin, sobrang taas po talaga pag sobrang init ng panahon. Kahit po makulimlim, natry ko na mga sangkay, kahit makulimlim, mainit pa rin po talaga. So this is something na dapat maging tayo. Huwag po tayong pakampante, naputol lang po tayo ng mga punong kahoy. Diyos mio, kahit nasa probinsya kayo, wag po nating gagawin ang pinuputol po yung mga punong kahoy nang wala-wala lang tapos wala kayong ipapalit na tanim na punong kahoy. Ito po yung kabayaran ng problema na ginawa po ng isang tao. 177 meters. Partikular ang sektor ng agrikultura sa mga pinakaapektado ng pagbaba ng tubig sa dam. O, diba? Sino maapektuhan? Agriculture. Pag naapektuhan po yung agriculture, ano mangyayari? Gutom tayo lahat. Kasi sino ba ang gumagawa ng pagkain? Sila. Diba? Kabilang dyan ang mga mangingisda. Isa pa yan. Sa kumukonti ang mga pangisdaan. Gayon din ang mga magsasaka na umaasa sa dam para sa irigasyon. Diba? Kaya mahalaga po talaga ito, mga sangkay. Actually, dami na pong nagkakaproblema nito ngayon kahit po yung ibang mga bansa. Sabi nga po ng nabasa kong article, baka dumating yung time na mismo yung mga bansa ititigil na po nila yung kanilang pag-i-export ng kanilang mga goods or mga supply sa ibang mga bansa na umaangkat sa kanila, kagaya po ng bigas. Kasi baka sila naman po ang maubusan, kagaya po nitong nangyayari ngayon, mga sangkay. Sa taya ng National Irrigation Administration, nasa 9,000 magsasaka sa higit 6,000 hektarya ang apektado. Lalo't di na napatubigan ang palayan. Nako. Pero paglilinaw nila, hindi ganoon kalaki ang epekto. Lalo't naagapan naman nila ito. Ay, paano hindi ko alam kung gaano katotoo ito na hindi ganun katindi yung epekto. Pero yun po yung nila, mga sangkay, kasi napaghandaan kahit paano. In-advise namin, magtatanim sila ng high-value crops or mga other crops such as watermelon, onions, ganon, mga munggo. Yung mga ilan-ilan lang naman, ma'am, na talagang sinabihan na namin. Pero syempre, gusto pa rin nilang magtanim ng rice. Kasi medyo alam naman natin na tumaas ang bigas na. Nakahanda naman ang Task Force El Nino na magpaabot ng financial assistance at food packs sa mga magsasaka at sa mga pamilyang apektado na matinding init. Nagbabalita. Ayan, mga sangkay, nangyayari. So, climate change is real. Samahan pa po nitong El Nino. Diba? So, ngayon, hindi pa ba tayo matatauhan, mga sangkay, sa mismong pagsira sa ating kalikasan? Ayan po, nagiging resulta. Tayo rin po magsasuffer niyan.
So ano po ang inyong komento? I-comment nyo na lamang po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Tapos, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.